Sa ating negosyo balita, naghahanda na ngayon ang mga employers sa darating na ASEAN integration na kung saan bubuho sa mga produkto at serbisyo ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Para sa detalye, balitaan mo kami George Bandola. Naghahanda na mga employers para sa nalalapit na ASEAN integration, sabi ni Edgardo Lacson, President ng Employers Confederation of the Philippines. Bukod sa paghahanda sa benepisyo ng ASEAN integration, iniiwasan nilang maging kawawa ang mga empleyado at mga kapag bumuhos na mga produkto at serbisyo ng ibang ASEAN countries. Many sectors are not yet prepared. Awareness pa nga lang pinag-uusapan na. So many people are not yet aware that they're going to be integrated. So there will be industries that will be losers, there will be winners. What do we fear most? Yung pagpasok nila dito? Na... Actually, that is one. Because right now, wala na tayong tariff barrier. So all products will come in. Sibuyas, agriculture product, there's being smuggled now. But once the integration comes in, wala na smuggling. They'll just flood the market. Sa ginanap na ika-34 na National Conference of Employers, nais ng mga employers na magkaroon ng fixed salary bilang paghahanda sa ASEAN at sa mga di inaasang epekto ng international market. Kung sakali, mas magiging maganda daw ang kalagayan ng mga empleyado at kalagayan ng trabaho. Alam ko sa when you fix minimum wage, there are only 2 million workers who are benefiting from the minimum wage every year. And there are 41 million workers in the workforce. So the other 39 million and the 11 million who are not employed, they do not benefit from the minimum wage. As a matter of fact, tumataas mga bilihin pag nagkakaroon ng minimum wage. So wala ka ng trabaho, tinaas ang minimum wage, saan kami po ng pambili? Diba? Ano epekto sa minimum wage? Traffic. yung iniisip po ninyo ay magiging competitive pa rin ba in whole of Asia? It should be market-driven and it should be productivity-based. Paliwanag ni Lacson, pinakamataas sa buong Asya ang pasweldo sa Pilipinas, kaya di daw dapat mag-alala mga manggagawa at premier investment destination pa rin ang Pilipinas, kaya hindi malayong magkaroon pa ng mas maraming investors sa trabaho sa bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.